Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez, DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headlines sa Pasada Balita. Pasada Balita. Vice President Sara Duterte nagbitiw na bilang cabinet member ni PBBM. Unity Team tuluyan ang nilusaw ayon sa isang political analyst. Pasada Balita. Electric bill ng sinalakay na Pogo Hub na diskubring nakapangalan kay Bamban Tarlac Mayor Guo. Alkalde umalma sa bagong akusasyon. Pasada Balita. Mga Pilipinong estudyante nangungulelat na rin sa pagiging malikhain batay sa pag-aaral. Pagkatuto ng mga mag-aaral na bawasan ng 3 buwan ngayong school year 2023-2024. Pasada Balita. Balita naman sa ibang dagat, mahigit 100 katao patay sa heat stroke. Nasa 40,000 kaso na italak bunsod ng heat wave sa India. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, halos 40 Philippine companies pasok sa Fortune Southeast Asia 500. Pasada Balita. Antabayanan sa Real Sports, end of ceremony ng mga atletang Pinoy na sasabak sa Paris Olympics, pangungunahan ni Pangulong Marcos. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Hunyo 20 taong 2024 sa ngalan ni John Ibanez. Ito po yung lingkod, Drunasino. Pasada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng morning sa detalye nga ng mga pumapasadang balita. Pasada Balita. Nagbitiw na si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education at NTF-ELCAC o Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Sa press conference sa DepEd, inihayag ni VP Inday na hindi isang kahinaan ang kanyang pagbibitiw at ito'y dahil sa kanyang malasakit sa mga guro at kabataan. Idinagdag pa ng pangalawang Pangulo na bagaman siya ay nagbitiw na sa kagawaran, patuloy niyang itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa mga Pilipino. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Nangako rin si VP Duterte na mananatili siyang isang ina na nagmamatsyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at mag-aaral sa isang matatag na Pilipinas. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. Vice President Sara Duterte ang outgoing secretary po ng DepEd.
Pasada Balita. Okay pa rin niya, kinumpirma naman ng Malacanang na nagbitiw na at nagsumite na ng resignation si Vice President Sara Duterte bilang miyembro ng gabinete at kalihim ng DepEd at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon kay Presidential Communications Office, Secretary Cheloy Garafil, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at hindi pinigilan ang pagbibitiw ni Vice President Duterte na epektibo simula Hulyo 19. Tumanggi naman ang Vice Presidente na sabihin ang tunay na dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang cabinet member pero patuloy pa rin ito magsisilbing pangalawang Pangulo ng bansa. Samantala, pinasalamatan naman ng Palasyo ng Malacanang si VP Inday sa kanyang serbisyo sa DepEd. Pasada Balita. Nagbigay naman ng 30 araw na notice si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education para sa maayos na transition o paglilipat ng trabaho sa magiging susunod na kalihim ng kagawaran. Inanunsyo ni VP Sara na epektibo kahapon ang kanyang resignation kasunod ng paglilinaw na ang kanyang pagbibitiw ay hindi dahil sa kahinaan kundi dala ng tunay na malasakit para sa mga guro at kabataang Pilipino. Sabay nito ay nagpapasalamat ang Vice Presidente sa lahat ng kanyang nakatuwang na national government agencies, LGUs, pribadong sektor at DepEd family at lahat ng teaching, non-teaching at school official. Sa matala sa isinumiting resignation letter ni VP Inday kay Pangulong Bongbong Marcos, nabatid na irrevocable na o wala nang bawian ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Pasada Balita. Kaugnay niya, tanggap tayo ng pag-ulat buhat sa labas sa himpilan. Mga DepEd Undersecretary sana raw ay hindi mapalitan matapos magbitiw si VP Inday bilang Education Secretary. Patrol 19, Celia Ortega Bueno sa detalye. Umaasa si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian na hindi mapapalitan ang mga Undersecretary ng Department of Education sa kabila ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd. Ayon kay Gatchalian, mahalagang may pagpatuloy ang mahusay na partnership ng DepEd at ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 kung saan siya ay co-chairperson. Ayon kay Gatchalian, halos sa linggo-linggo ay nagpupulong sila sa EDCOM 2 kasama ang DepEd kaugnay ng mga problema at issues sa sektor ng edukasyon na kinakailangang matugunan o resolbahin. Kabilang sa pinakahuli nilang tinalakay ang bullying sa mga paaralan at ang pagsasaayos ng mga kurikulum. Ayon kay Gatchalian, sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara sa DepEd, laging nakikiisa at full force ang DepEd sa mga pulong at aktibidades ng EDCOM 2 kaya't siya ay nangihinayang sa pagbibitiyon ni Vice Presidente mula sa DepEd. I just hope na yung mga USECs na nandoon will stay the same dahil sila talaga yung workhorses, sila yung mga detalye, sila yung nasa field, sila yung pumupunta on a regular basis sa mga consultative meetings namin. So I just hope na maiwan sila dahil magagaling sila at nabigyan na ng direksyon. At nakita ko yung inisiatibo ni VP Sara pagdating sa pag-aayos ng problema natin sa education sector natin. For example, she was candid enough and honest enough to admit na meron tayong education crisis. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Wasak na ang alyansang Marcos Duterte o Uniteam na itinatag noong 2022 national elections. Ayon kay Professor Dennis Coronaccion, isang political analyst, pinatunayan ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na umiiral ang binuong Uniteam ng dalawang alyansa. Ipinaliwanag ni Professor Coronaccion na posibleng nag-ugat ito sa hindi pagbayad ng mga kaalyado ng Pangulo sa Kamara sa hinihinging confidential at intelligence funds ng Vice Presidente
para sa 2024 national budget. Idinagdag pa ng political analyst na senyales din ang pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos na hindi niya nagustuhan ang reaksyon ni VP Inday sa mga patutsada ng pamilya Duterte kay Pangulong Marcos. Matatanda ang inamin ng unang ginang na bad shot na sa kanya ang pangalawang Pangulo matapos makitang tumatawa ang Vice Presidente ng tawaging bangag ni Pangulong Rodrigo Duterte, CPBBM. Pasada Balita. Samantala, tanggap tayo ng isa pang pag-ulat buhat pa rin sa labas ng impilan. Pangulong Marcos biyaheng Surigao del Sur at Agusan del Norte ngayong araw. Detalye naman mula sa Palasyo ng Malacanang, Patrol 13, Gilbert Verdes. Biyaheng Mindanao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw upang personal na makamusta ang mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng tagtuyot. Destinasyon ng Pangulo sa araw na ito ang Surigao del Sur at Agusan del Norte kung saan ay mamamahagi din ng tulong ang Presidente. Bandang alas 10 ng umaga, inaasahan ng Pangulo sa Oval Surigao del Sur Sports Complex sa Tandag City. Inaasahan namang isusunod na pupuntahan ng Pangulo ang Butuan City sa lalawigan ng Agusan del Norte at doon ay mamimigay ito ng presidential assistance. Makakasama naman ng Pangulo sa pamimigay ng tulong sina Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo Jr., Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., DSWD Secretary Rex Gatchalian at Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa ibang tampok na balita, nadiskubre ng mga otoridad na nakapangalan kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang mga electric bill ng Pogo Hub sa naturang bayan, yung nauna pong sinalakay. Ang electric bill ay simula Hulyo hanggang November 2023 ng isang taon. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, taliwas ito sa pahayag ng alkalde na matagal na siyang kumalas sa Bavu Land Development bago pa siya manalo bilang alkalde ng Bamban. Iginit ni Jose Cruz na malinaw itong ebidensya para patunayang may kinalaman si Mayor Go sa Pogo operations dahil anya kung ang alkalde ang nagbabayad sa kuryente ng kumpanya, nangangahulugan lamang itong sangkot nga si Mayor Go sa mga financial at managerial matters ng sinalakay na Pogo Hub. Pasada Balita. Umalat naman si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa mga nakalap na dokumento ni Senador Sherwin Gatchalian na nagpapakita ng posibleng tunay na pagkatao o pagkakakilanlan ng alkalde. Sa kanyang pahayag na ipinadala sa Senado, iginit ni Mayor Go na wala siyang kinalaman sa mga papeles na ipinakita ni Gatchalian na mula sa Board of Investments at Bureau of Immigration. Ayon sa alkalde, si Amelia Leal ang tunay niyang ina at Alice Leal Go ang kanyang tunay na pangalan batay sa birth certificate ng leader ng Bamban. Idinagdag pa ni Mayor Go na mayroon siyang Philippine passport na mula sa Department of Foreign Affairs at kumukuha siya ng Chinese visa kapag siya'y pumupunta sa China. Iginit din ni Go na mayroon siyang mga negosyo at ari-arian sa Pilipinas, sabay bigay diin na nagbabayad din siya ng buwis. Pasada Balita. Itinanggi rin ng legal counsel ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang kaugnayan nito kay Ko Hua Ping. Ito'y makarang ibulgar ni Senador Sherwin Gatchalian na maaaring si Ko Hua Ping ang tunay na pagkakakilanlan ni Mayor Go na pumunta sa Pilipinas noong January 12, 2003 noong siya'y 13 taong gulang pa lamang at August 31, 1990 talaga ang kapanganakan o araw ng kapanganakan ng alkalde. Ayon kay Attorney Stephen David, abogado ni Mayor Go, maraming tao ang may kapangalang Ko Hua Ping, lalo sa China. Hinimok din ni Attorney David si Senador Gatchalian na dalhin ang kanyang mga dokumento hinggil sa issue sa tamang forum dahil mahirap sumagot sa mga anyay publicity. Pasada Balita. Maaari namang magsampa ng mga kontra-demanda ang kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go
sa mga taong naglabas ng mga legal na dokumento nito. Ito ang ibinabala ni Attorney Stephen David, abogado ni Mayor Guo, at iginiit na labag sa batas, partikular na sa Data Privacy Act, ang pagsasapubliko ng mga personal na dokumento ng nasabing opisyal tulad ng birth certificate at SALN o Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Ang din ito binigyang tiin ni David na kung magpapatuloy pa ang pagtapak sa karapatan ng alkalde o ng kanyang kliyente bilang isang pribadong individual, hindi sila magdadalawang isip na magsampa rin ng kaso. Samantala, hinamon naman ng nasabing abogado ang mga mambabatas na dalhin sa korte ang mga alegasyon at maghain ng ebidensya laban sa kanyang kliyente. Pasada Balita. Sa iba pa ring paksa ng mga balita, pumangalawa ang mga mag-aaral sa Pilipinas sa may pinakamababang performance sa Creative Thinking Test, ang pagiging malikhain. Batay ito sa Program for International Student Assessment na isinagawa ng 2022 kung saan sinuri ang creative thinking skills ng mga estudyante na edad 15 mula sa 64 na bansa sa buong mundo. Batay sa PISA results, nakakuha ang Pilipinas ng 14 points, mas mababa sa global average na 33. Habang nakuha naman ng bansang Albania ang pinakamababang score na 13. Samantala, nanguna naman sa highest performing country sa creative thinking assessment ang mga estudyante mula sa mga bansang Singapore, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, Estonia at Finland. Pasada Balita. Nabawasan naman ng halos 3 buwan ang pagkatuto ng mga estudyante sa school year 2023-2024. Ito ang inanunsyo ng Second Congressional Commission on Education batay sa pag-aaral na isinagawa ng Philippines Institute for Development Studies matapos siyasatin ang pagpapatupad ng matatag K-10 sa 35 paaralan. Ipinalawanag ng PIDS na tinatayang 53 teaching days ang nawala sa school year 2023-2024 dahil sa mga aktibidad ng mga estudyante gaya ng kompetisyon at school celebration. Kabilang din sa mga dahilan nito ang mga workshop, training, administrative task at pagsasara ng mga eskwelahan dahil sa hindi pagkakaunawaan, mga bagyo at mga local holiday. Pasada Balita. Samantala, kalidad ng housing units sa pabahay project ng pamahalaan pinatitiyak ni Pangulong Marcos. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging high standard ng mga housing units na tinatayo sa proyektong pabahay ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, ayaw nang i-downgrade ang mga unit na tinatayo sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program. Bukod dito, pinatitiyak din ng Presidente ang kahalagaan na masiguro ang tamang pagpepresyo at consolidation ng mga pondo para sa government allocations. Ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing ay bahagi ng bagong Pilipinas campaign na ang layunin ay matugunan ang housing deficit na nakakapekto raw sa bansa at sa 2.5 hanggang 3.8 milyon na mga pamilyang Pilipino. 6 na milyong housing units ang target na may tayo ng Marcos administration pagsapit ng 2028. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Maraming salamat, Patrol 13 Gilbert Perdes. Sa latest naman ng Filipino Mirror, tumaas ang presyo ng ilang agricultural products sa unang bahagi ng Hunyo. Kabilang na rito ang manok, galunggong, pechay at luya. Tumaas sa 195, mahigit 195 pesos ang kada kilo ng manok sa unang bahagi ng Hunyo kumpara sa 194 pesos kada kilo noong Mayo. Habang tumaas sa 195 pesos 52 centavos ang retail price ng kada kilo ng GG o galunggong mula 189 pesos noong nakaraang buwan. Nagkaroon din ng pagtaas na hanggang 14 pesos ang presyo ng pechay Tagalog mula 102 pesos kada kilo, umakyat ito sa 116 pesos sa unang bahagi ng Hunyo. Maging ang presyo ng luya ay patuloy ang pagtaas na itala sa 185 pesos 58 centavos kada kilo mula sa average retail price na mahigit 162 pesos kada kilo noong Mayo. Samantala, bumaba naman ang average retail price ng kada kilo ng
manggang kalabaw ng 10 pesos. Gayun din ang asukal, partikular yung segunda. Una nang tiniyak ng Department of Agriculture na nakatutok ito sa mga hakbang para mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin lalo ng pagkain sa bansa. Pasada Balita. Aprobado na ng National Food Authority ang panukalang ibenta ang mga luma pero maayos naman ang kondisyon ng mga bigas sa halagang 29 pesos ang kada kilo sa mga Kadiwa store. Ito ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel ay upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga may hirap. Makikinabang naman sa mas murang bigas ang mga vulnerable sectors gaya ng mga PWD, solo parents, senior citizens at indigenous people na siyang bumubuo sa 6.9 million households at mahigit 34 na milyong Pilipino. Pasada Balita. Samantala, iniurong ng Meralco ang due date ng pagbabayad ng kuryente ngayong buwan. Aba, good news po yan para ho sa mga consumer. Ito ang kinumpirma ni Meralco spokesman at communications head Jos Zaldariaga matapos maantala ang distribusyon ng mga bill bunsod ng adjustment sa singil ngayong Hunyo. May panahon pa para makapag-ipon ng pambayad. Batay sa abiso ng kumpanya, magpapatupad ang halos 2 pisong bawas singil. Ang Meralco makarang aprobahan ng Energy Regulatory Commission ang utay-utay na pagbabayad ng pass-through charges mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sabi pa ni Zaldariaga na nagsimula na silang mag-distribute ng electric bill ngayong linggo habang inaasang maia-adjust ng 7 hanggang 9 na araw ang deadline sa pagbabayad ng kuryente. Pasada Balita. Samantala, ito sa mga nagtatanong po kung may nanalo ho sa PCSO, alam nyo ho ba na ang bawat taya, ang katumbas po ng bawat taya po natin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa, abay kahit hindi ho kayo nanalo, nakakatulong pa rin po kayo. Sa bawat ticket po natin, sigurado tiyak may matutulungan at may natutulungan po tayong mga kapwa po Pinoy natin sa kanilang pangangailangang medikal, lalo po yung may mga malubang karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Magbabalik po ang Pasada Balita makalipas lamang ang ilang mga palalaang oras. 25 sandali makalipas ang ikapito. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Alright, sa oras po na 32 sandali makalipas ang ikapito ng morning, tayo po ay nasa ikalawang sigwada na ng Pasada Balita. At ating po pag-usapan ang mainit pa rin pong issue bukod po doon sa issue nga po nung kanina, nung resignation ni VP Inday. Dito po muna tayo sa SIM registration at yung pong mga iniuugnay na usapin dito po sa SIM registration. At nasa kabilang linya po natin ngayon ang Deputy Commissioner ng National Telecommunications Commission, si Attorney John Salvahan. Magandang umaga po, Attorney. Welcome po sa DWIC LU23. Drew Nasino po, Attorney. Attorney? Commissioner? Alright, sige, babalikan natin si Deputy Commissioner John Salvahan ng NTC. Alright, si Attorney nasa kabilang linya na. Attorney, magandang umaga po. Hello. Opo, Magandang good morning umaga po. sa inyo, Sir Drew. Good morning po. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Attorney Salvahan, dito po sa aming pong himpilan. Ang ito pong issue po na ito talagang talagang lumalawak na dahil nakakatanggap pa rin ho kami. Though dito ho muna tayo sa reaction po ninyo doon po sa pahayag po ng ilang pong mga senador na kayo po binabatikos dahil doon po sa sinasabi na kayo raw ho ay nabigo na kumbaga puksain o talagang tuldukan itong ang pagkalat ng mga scam messages at palpak di umano kayo sa pagpapatupad ng SIM registration law. Attorney, ano ang reaksyon nyo rito? Opo, Sir Drew. Ang nabanggit po naman namin din sa statement namin, nire-recognize po namin yung reaction at yung panawagan po ng mga senador natin na
patatagin at pahigpitin pa po yung implementasyon ng SIM registration. Yun ho kasi pagpapa-implement po nito, nakikita ho natin na kapag nagtatalaga po tayo ng regulasyon, ang NTC, ay hinahanapan po kasi ng mga scammers ng paraan para maikutan, para po gumawa ho sila ng ibang pamamaraan, whether through technological means o gagawin ho nila technical po para masabi po na hindi sila sakop ng batas o para po makapagrehistro ng mga faking IDs. So, ang ginagawa naman po ng NTC, patuloy pong tinututukan po yan at nakikipag-ugnayan po kami sa mga law enforcement authorities para po matugis, mahuli at maparusahan po yung mga gumagawa po ng ganyang pagpapadala ng mga scam messages. Opo. So, ano naman ho ang inyo pong tugon doon naman po sa yung mga nahuli? Ang dami pong SIM cards, actually, daan-daang SIM cards po, no? Yung sa mga sinalakay po na Pogo Hub, dyan sa Porac, sa Porac, Pampanga, sa Bambantarlac, attorney. Nakita po namin sa news articles na sabi po nung PAOK, yung pong raiding team doon sa mga Pogo Hubs po na yon, sa Porac at sa Bambana, makikipag-ugnayan daw po sila sa NTC, base kaugnay po doon sa mga na-kumpiska po doon ng mga SIM cards. Marahil po siguro para malaman kung registered o hindi po registered yung mga SIM cards po na nahuli doon o sa kung paanong pamamaraan po ginagamit ng mga scammers yung mga SIMs po na nakuha doon. At siguro po kung pag-ugnayan po sa NTC ay makikipag-ugnayan naman po kami sa mga telcos na nag-issue po o kung kanino po yung mga SIM cards na nahuli po na yon o na nakumpiska. Saan nila na, ano ba yan, inano ba nila? Kung bakit dinala lang nila dito, binili ba nila dito, o galing abroad yan, Commissioner? Yung pong mga SIMs po kasi kapag issue po ng mga telcos natin, dito po yan galing po, no? So marahil po, yung mga daan-daan po na SIMs po yan ay binibili po siguro nito mga scammers nito sa mga retailers or sa kung saan po mga establishments dahil mura po kasi ang SIM po natin kaya po madaling bilhin po ang mga SIM. Kasi ang dami niyan, attorney, at hindi pa tapos ang PAOK sa paghahalughog. Kayo ho ba, kagaya ng binabanggit ho ninyo kanina, kayo naman ho'y nakikipag-ugnayan, pero hindi pa ho doon natatapos, hindi ho ba, Commissioner? Meron pang mga, meron pang mga kasunod palang operasyon pa yan, attorney? Tama po kayo, Sir Drew, no? Hindi naman po tumitigil sa paghanap po ng mga nagpapalagana po ng ganyang spam or scam messages ang NTC, pati po yung mga law enforcement authorities po natin. At hindi nga lamang po yung sa paggamit po sa masama ng mga SIM na pinatubig natin. Kasi nga nakikita natin, meron na rin silang ginagamit na yung mga text blast na SIM. O, yun o pa. yung tinatawag po na yung identity, yung IMSI catchers po. May mga cloning machine pa, di ho ba? Saan ho nila nakakuha dito? Kumbaga, pinasok nila dito yon? Most likely po, kasi hindi naman ganun kalakihan yung mga cloning machines po na yan na tinatawag. At pwede pong i-assemble po yan dito na sa loob. So kumbaga baka po pira-piraso po nila ipinapasok and then ina-assemble po dito or minomodify po nila. At yan po yung ginagamit nila sa pang-scam. Yung ganong klase po kasing mga cloning machines naman, hindi na gumagamit ng SIM. Ginagaya po yung mga cellphone numbers po natin o yung mga mobile numbers para po magmukha na galing sa isang SIM po natin ang message. Opo. Commissioner, kung hindi po silver bullet ito pong RA 11934, ano ho ba ang nakikita po ninyong paraan para baga matuldukan na kumbaga mas maging epektibo po ito pong, mas magkaroon ng pangil, mas matalas na pangil ito pong nasabing batas? Yung batas naman po, Sir Drew, ang sinasabi po namin sa NTC ay this is really an important tool po. Mahalaga po itong RA 11934 o SIM registration Act. Kasi dito po nakalagay na kapag ikaw ay gumamit ng SIM sa masamang pamamaraan, ay may karampatang parusa sa iyo. Ang ano lamang po, pwede po natin siguro, since nagbabago po o nagiging, kumbaga, nagiging dynamic po yung mga scammers, inano lang po natin na may konting flexibility para po
pag-issue po ng regulasyon natin ay kaya po nating one step ahead tayo doon sa mga scammers po na yan. Meron ho ba tayong mga kailangan pang baguhin, amyendahan dyan po sa SIM Registration Act po na yan, attorney? If meron? Nung pong nagkaroon ho kasi ng consultation meeting ang Senate Committee on Public Services po, I think 1 week or 2 weeks ago po. At nabanggit nga po doon na kung may mga bago, mga kailangan pong amyendahan o issuehan ng bago regulasyon, nabanggit po namin doon sa Senate Committee on Public Services na willing po ang MPC na magbigay ho ng mga proposed amendments at saka po yung mag-issue po ng mga bagong regulasyon para po masupil po itong scamming messaging scams po. So kayo po ay bukas in case na kayo po ay ipatawag ng Kongreso? Opo, parati naman po kami kapag may patawag po ang Kongreso, whether po sa mababa o sa mataas na kapulungan, ay palagi pong nagpapadala ng representatives ng NPC. Opo. Last na lang, bago namin ho kayo bitawan, Commissioner, ano ang maipapayo po nyo sa ating pong mga kababayan sa publiko? Sa amin po, bilang kami po ay may mga cellphone din, gumagamit din po kami ng SIM cards. Sa gitna nga po ng hindi pa rin ho matapos-tapos na kumbaga pagkalat po nitong mga SIM messages, nakakatanggap pa rin po kami, Commissioner. No, Sir Duke, salamat po sa invitation ninyo dito. No? Kasi ito po yung mga ito sa ways para po mapaalalahanan namin yung publiko na mag-iingat po sa mga natatanggap nilang mga mensahe, lalo na sa mga hindi nila kakilala. Sa ngayon po, nakikita naman namin mataas na po yung awareness ng ating mga kababayan sa mga spam or scam messages. At nade-determine na po nila agad na ito ay posibleng isang spam or scam message lang po. Ano? Pero subalit yun nga po, minsan, dahil sa nagiging dynamic po, minsan parang naita-timing po nila na kapag ikaw ay may inaasahang message mula sa isang ahensya o sa isang kaibigan, ay doon din nagme-message yung mga scammers. Kaya po, pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan na wag po basta-basta magbibigay po ng personal information o lalo na po i-share yung mga one-time PIN po ninyo na pinapadala po sa inyo. Kasi dyan po kalimitan nakukuha ng mga scammers yung accounts po ninyo at yung mga other personal information. At wag din po basta-basta mag-click po ng mga links po na natatanggap sa messages. Alright. Sige po, marami pong salamat, Deputy Commissioner Salvan, sa inyo pong oras. Magandang umaga po at sa mga susunod pong episode, hingin po namin ang inyo pong opinion. Marami pong salamat, Deputy Commissioner. Maraming salamat. Magandang umaga din po sa inyo. Magandang umaga po at more power at more signal dyan po sa NTC, National Telecommunications Commission, si Deputy Commissioner Attorney Jan Salvahan. Pasada Balita. Sa iba pang paksa ng mga balita, suportado ni Senator Amy Marcos ang investigasyon sa sinasabing labis na paggamit ng puwersa ng PNP sa tangkang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng inihaing resolution number 1051 ni Senador Robin Padilla para silipin kung nagkaroon ng unnecessary at excessive force sa operasyon. Una nang inilarawan ni Senator Marcos na nagmistulang war zone ang operasyon ng pulisya sa pagsisilbi ng arrest warrants laban kay Pastor Kibuloy sa Davao City. Ayon sa presidential sister, nakagugulat at hindi niya maintindihan kung bakit nagmukhang nasa gyera noon ang Davao makarang magpadala ang PNP ng Special Action Force. Samantala, pinapurihan naman ni Super Ate si Vice President Sara Duterte. Makarang magbitiw ito bilang Education Secretary. Tiniyak ng senador na hindi maglalaho ang kanyang pagtitiwala, pagmamahal at paniniwala kay VP Inday. At kasama siya sa anumang hakbang at desisyon nito dahil isa lang ang kanilang hangarin at ito ay magwagi at magtagumpay ang Pilipinas. Pasada Balita. Magpapatawag naman si Senator Amy Marcos ng investigasyon kaugnay sa umunay anti-vaccine propaganda ng US military sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Naghain na si Senator Marcos ng Resolution 1052 na magiging hudyat ng pinamumunuan niyang Committee on Foreign Relations para kalkalin ang alegasyon.
Partikular na tututukan ang umanay secret campaign ng Amerika para magtanim ng duda sa Pilipinas hinggil sa kaligtasan at bisa ng Sinovac vaccines at iba pang pandemic supplies mula China. Iginit ng presidential sister na seryosong panta sa national security at public health issues ang napaulat na anti-vax at misinformation campaigns sa social media. Pasada Balita. Samantala bilang panghuling balita kasabay ng ikalimang death anniversary, ngayon pala ito, death anniversary ng premyadong aktor at direktor na si Eduardo Eddie Garcia o Manoy, inihain sa Kamara ang panukalang humihimok sa National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines na igawad sa kanya ang National Artist Award. Sa ilalim ng House Resolution 1769 na inihain ng kapwa Uragon na Garcia na si Congressman Manoy Wilbert Lee ng Agri Party List, kinikilala nito ang mahalagang ambag ng veteranong aktor sa paglago ng Philippine arts, partikular sa film and broadcasting o broadcast arts. Ay kay Congressman Lee, nararapat lamang at noon pa dapat na iginawad ang nasabing parangal kay Manoy Eddie dahil sa hindi nito matatawarang husay, talento at pagmamahal sa sining ng pag-arte sa nakalipas na 7 dekada. Kinikilala rin sa resolusyon ang makasaysayang tagumpay ni Manoy Eddie bilang natatanging individual na sumungkit ng 3 magkasunod na parangal mula sa prestiyosong award-giving body na Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, bawat ticket natin, tiyak may matutulungan po tayo. Kapwa po natin Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. And speaking of PCSO, Lotto, safe and secured para sa mga kagaya po nating mananaya. Narito po ang PCSO Special Report. Pinadali ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang pag-a-apply para maging Lotto Agent. Ayon kay Frederick Imson, Market Specialist 4 ng Product Development and Marketing Sector. Kailangan lamang sagutan ang downloadable forms sa kanilang website sa pcso.gov.ph. Yes, sir. Okay, pagka gusto nyo mag-apply o become a Lotto agent, meron na yung downloadable forms dito po sa ating website. For example, makikita ho, dun sa ating website, meron tayong location map, ito-drawing nyo po doon, yung mapa. Hindi ho ina-accept yung, yung Google Map download. Kailangan ho. I think actually pwede rin sa Google Map. Yung i-picture nyo, screenshot, and then mark mo yung location. Tapos meron din mga information sheet ng aplikante, and then kailangan din nandyan yung mga relatives kasi just in case yung ibang agents hindi naman lagi sila around, minsan nag-abroad or minsan yung authorized nagpa-pass on. Nagpa-pass on sila. So kailangan merong relative here to the agency. Dagdag pa ni Imson, aabutin lamang ng halos 30,000 piso ang gagamiting panimula sa pagbubukas ng outlet. On the average, Yes. kung individual applicant ka, ang babayaran po sa PCSO is more or less 30,000 pesos. Oy, Kayang-kaya pala ng cut-off. Isang Kayang-kaya cut-off, pala. Angelo, yun? Yan yung sa PCSO. Pero, syempre, hindi po kasali doon yung rental Yes. at yung pambayad nyo dun sa mag-ooperate. Unless kayo yung mag-ooperate mismo kayo, no? So, hindi na kayo babayad. Pero, syempre, kung kukuha kayo, hindi ko kasama yan doon sa 30,000. Tapos yung construction ng booth, hindi rin kasama yan. at yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Oras 7:49. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga.
Si President Ferdinand Marcos Jr. mismo ang manguna sa send-off ng mga miyembro ng atletang pupunta sa Paris Olympics itong Biyernes sa Marble Hall ng Ayuntamiento de Manila sa Intramuros. Importante ang sports kay Presidente kaya sinigurado niya kakasama niya ang mga atleta bago sila umalis ng bansa. Makakasama ni Presidente ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino at member ng POC Board at mga opisyal ng Philippine Sports Commission na pinangungunahan ni Chairman Richard Dicky Bachman. Ang seremonya ito ay bago umalis ang ibang mga atleta sa Sabado papuntang Metz, France para sa kanilang pre-Olympic training. Ang Paris Games ay sa July 26 to August 11. Ipipresenta din ng Signal TV ang Team Philippines Paris Olympic Song, 100 taong laban para sa bayan, na nakasentro sa 100 taon na pagsasali ng bansa sa Olympics. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Pasok ang Pilipinas sa 40 Philippine companies sa inulunsad na Fortune Southeast Asia 500 na nagtitipon ng mga pinakamalaking kumpanya sa nasabing riyon. Pasok po ang halos 40 Philippine companies. Nag-iisang Filipino firm ang San Miguel Corporation ni Ramon Ang na napabilang sa top 10 na may kinikita ang $26 billion. Kasama rin ang SM Investment Corporation na pumuesto sa ika-27 na mayroong $10.2 billion revenues. Nanguna naman sa listahan ng Singapore-based commodities trader na Trafigura, sinundan ng PTT Thailand at Pertamina ng Indonesia. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Bilang pangwakas, patay ang mahigit 100 katao habang naitalang 50,000 kaso ng heat stroke bunsod ng heat wave sa India. Ayon sa mga otoridad, bilyon-bilyon sa Asia ang apektado. Bilyon-bilyon katao ang apektado sa matinding init ngayong summer na pinalala pa ng human-driven climate change kung saan naabot sa 50 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura dulot ng heat wave sa North India. Ayon naman sa Health Ministry ng India mula March 1 hanggang June 18, 110 na ang nakumpirmadong patay habang 50,000 ang hinihinalang heat stroke cases sa northwest at eastern India. Pasada Balita. Alright, sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23 at sa ngalan po ni John Ibanez, ito po kanyang lingkod, Drew Nasino. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Happy birthday muna kay Albert Cobarde, ang ating pong DWIZ Tech sa Gensan. Susunod na po ang palatuntunang Arambola! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.